Sa social media, mabilis kumalat ang tsismis. Isang post lang, isang maling salita, at sa loob ng ilang oras, pwedeng masira ang pangalan ng isang tao. Ganito nagsimula ang kwento ni Laika Ramirez, isang dating fast food crew na kalaunan ay nagkaroon ng sariling condo unit sa Quezon City. Ngunit bago niya tuluyang marating ang tagumpay, kinailangan niyang harapin ang paninirang hindi niya kailanman inakalang manggagaling sa sarili niyang kamag-anak. Isang gabi ng Disyembre 2022, habang tahimik na nagtatrabaho si Laika sa kanyang laptop sa loob ng maliit, ngunit maayos na condo unit sa Quezon City, may isang notification na biglang lumitaw sa kanyang cellphone. Isang kaibigan ang nagpadala ng screenshot mula sa Facebook. Sa larawan, malinaw ang post ng kanyang tiyahin na si Belinda Cruz. Yung may pamangkin kang biglang yaman dahil sa online work ko, no? Hindi ko na lang sasabihin kung anong klaseng trabaho ang ginagawa niya sa harap ng kamera. Sa comment section, may mga taong agad nagbigay ng sariling interpretasyon. Alam na yan, sabi ng isang nagkomento. Online pokpok siguro. Dagdag pa ng isa. Habang binabasa ni Laika ang bawat salita, tila bumalik sa kanya ang lahat ng alaala ng mga taon na ginugol niya sa pagsisikap. Ngunit ang mas masakit ay hindi ang mga komentong iyon, kundi ang katotohanang ang mismong tiyahin niya ang nagsimula ng lahat. Hindi alam ng mga taong nagbabasa ng post na iyon kung gaano kahaba ang landas na tinahak ni Laika bago niya narating ang buhay na mayroon siya ngayon. Ipinanganak si Laika Ramirez noong Hulyo 3, 1995 sa Maypaho, Caloocan City. Lumaki siya sa isang makitid na eskinita kung saan halos magkadikit ang mga bahay na yari sa ipinagtagpi-tagping yero at kahoy. Ang ama niyang si Ramon Ramirez, noon ay 36 taong gulang, ay nagtatrabaho bilang construction helper. Hindi regular ang kita nito dahil depende lamang ito sa proyekto. Ang ina naman niyang si Cora Ramirez, 33 taong gulang, ay naglalabas sa mga kapitbahay upang may pandagdag sa panggastos sa bahay. Bata pa lamang si Laika ay nasanay na siya sa hirap ng buhay. Madalas siyang matulog ng gutom at may mga panahong umaasa sila sa tulong ng kapitbahay para may makain. 3 silang magkakapatid at bilang panganay, maaga niyang naramdaman ang responsibilidad sa pamilya. Noong 2012, sa edad na 17, nagtapos siya ng high school sa Caloocan National High School. Ngunit kahit hawak na niya ang diploma, alam niyang hindi pa doon nagtatapos ang laban. Hindi sapat ang kinikita ng kanyang mga magulang upang pag-aralin siya sa kolehiyo. Isang gabi noong Hunyo ng parehong taon, kinausap siya ng kanyang ama habang nakaupo sila sa labas ng bahay. Anak, gusto ka sana naming pag-aralin, sabi ni Ramon. Pero hindi na talaga kaya. Tahimik lang si Laika. Hindi siya umiyak. Tumango lamang siya at ngumiti ng kaunti. Sa loob-loob niya, alam niyang kailangan niyang gumawa ng paraan. Noong Pebrero 2013, sa edad na 18, natanggap si Laika bilang service crew sa isang fast food restaurant sa Monumento. Ang shift niya ay paggabi, mula 7 ng gabi hanggang 3 ng madaling araw. Sa loob ng kusina ng fast food, nasanay siya sa init ng mantika, sa ingay ng fryer, at sa pagod na tila hindi nauubos. Pagkatapos ng shift, uuwi siya sa Maypaho sakay ng jeep, habang ang karamihan sa mga tao ay papasok pa lamang sa trabaho o eskwela. Sa umaga, kahit kulang sa tulog, naglalako siya ng kung ano-ano sa kanilang barangay. Minsan banana queue, minsan ukay-ukay na damit. Hindi naging madali ang buhay. Ngunit hindi siya nawala ng pag-asa.
Noong Hunyo 2015, nagpasya si Laika na subukang mag-aral muli. Nag-enroll siya sa isang maliit na kolehiyo sa Caloocan at kumuha ng kursong Mass Communication. Hindi madali ang schedule niya. Sa umaga, naglalako siya ng paninda. Sa hapon, pumapasok sa klase. Sa gabi, nagtatrabaho sa fast food. May mga araw na halos 2 oras lang ang tulog niya. Ngunit kahit ganon, hindi siya sumuko. Sa mga family gathering, madalas siyang gawing paksa ng biro ng ilang kamag-anak. Isa sa mga pinakamatindi ang tiyahin niyang si Belinda Cruz, kapatid ng kanyang ina. Isang beses, noong Pasko ng 2016, narinig ni Laika ang sinabi nito habang kausap ang ibang kamag-anak. Mas communication daw, sabi ni Belinda habang tumatawa. Hindi nga makabili ng bagong sapatos. Hindi nagsalita si Laika. Ngunit sa loob-loob niya, tumatak ang mga salitang iyon. Sa kabila ng lahat, nagpatuloy siya. Noong Abril 2019, sa edad na 23, nagtapos si Laika ng kolehiyo. Walang engranding selebrasyon, isang simpleng salo-salo lamang sa bahay. Ngunit para sa kanya, isa na iyong malaking tagumpay. Pagkatapos ng graduation, nagtrabaho siya bilang real estate sales agent sa Quezon City. Akala niya, yun na ang magiging daan palabas sa kahirapan. Ngunit hindi naging madali. Sa loob ng ilang buwan, halos wala siyang nabentang property. Madalas pa siyang gumastos para sa pamasahe ng mga kliyenteng hindi naman bumibili. Unti-unti siyang nawalan ng pag-asa. Isang gabi noong Oktubre 2019, habang nagbabrowse siya sa internet cafe malapit sa kanilang bahay, napadpad siya sa isang video tungkol sa virtual assistants. Mga trabahong ginagawa sa bahay gamit ang laptop. Mga trabahong kumikita ng dolyar. Naging interesado siya. Sa loob ng ilang buwan, nag-aral siya ng mga libreng tutorial online. Natuto siyang gumawa ng resume, portfolio, at profile sa freelancing platforms. Hindi naging madali ang paghahanap ng kliyente. Ilang beses siyang na-reject, ngunit hindi siya tumigil. Noong Mayo 2020, natanggap niya ang kanyang unang client, si Danielle Carter mula California. Part-time lamang iyon sa simula. Ngunit para kay Laika, malaking bagay na iyon. Unti-unti nadagdagan ang kanyang mga kliyente. Lumaki ang kanyang kita. Noong 2021, nakabili siya ng second-hand na kotse. Naipaayos din niya ang bubong ng kanilang bahay. Ngunit hindi lahat ay natuwa sa pagangat ng kanyang buhay. Noong Agosto 2022, lumapit sa kanya ang tiyahin niyang si Belinda. Magdedebut daw ang anak nitong si Janelle. Kailangan daw nila ng 20,000 para sa venue at gown. Maayos na ipinaliwanag ni Laika na may budget at financial plan siya. Hindi siya pwedeng basta maglabas ng ganoong halaga. Maayos siyang tumanggi. Hindi niya alam na iyon ang magiging simula ng problema. Pagkalipas ng ilang araw, nagsimula ang mga post sa Facebook. Mga patamang salita. Mga paratang. Unti-unting kumalat ang tsismis sa barangay. May mga nagtanong sa kanyang ina kung totoo raw bang online pokpok ang trabaho ni Laika. Masakit iyon, ngunit hindi agad siya nagsalita. Sa halip, tahimik siyang nag-ipon ng ebidensya. Noong Pebrero 2023, nagpunta siya sa PNP Cybercrime Unit sa Camp Crame. Ipinakita niya ang lahat ng screenshot, ang mga post, ang mga comments, ang mga mensaheng paninira. Matibay ang ebidensya. Pagkalipas ng ilang buwan, dumating ang araw na hindi inaasahan ng kanyang tiyahin. Isang umaga ng Setyembre 2023,
Dumating ang pulis sa bahay ni Valinda sa Caloocan upang ihatid ang sabina. Nagulat ang tiyahin. Hindi niya akalaing mauuwi sa kaso ang kanyang mga host. Sinubukan niyang makipagayos. Nagpadala siya ng mensahe kay Laika. Nakikiusap na huwag nang ituloy ang kaso. Ngunit malinaw ang sagot ni Laika. Hindi niya ito ginawa para maghiganti. Ginawa niya ito upang ipagtanggol ang kanyang pangalan. Matapos ang mahabang proseso, dumating ang araw ng desisyon. Noong Nobyembre 2024, sa Quezon City Regional Trial Court, binasa ng hukom ang hatol. Napatunayang may pananagutan sa Valinda Cruz sa kasong cyber libel. Pinatawan siya ng pagkakakulong at pinagbabayad ng danyos. Tahimik ang buong silid habang binabasa ang desisyon. Hindi nagsalita si Laika. Ngunit sa unang pagkakataon matapos ang lahat ng paninira, naramdaman niyang naibalik ang kanyang dignidad. Noong 2025, sa edad na 30, nakabili si Laika ng sarili niyang condo unit sa Quezon City. Lumipat siya roon kasama ang kanyang mga magulang. Sa wakas, nakalayo sila sa ingay ng tsismis at sa mga taong hindi naniwala sa kanya. Sa huli, isang bagay ang malinaw kay Laika. Ang tunay na tagumpay ay hindi lamang nasusukat sa pera, bahay o sasakyan, kundi sa kakayahang ipagtanggol ang sarili laban sa mga taong pilit kang hinihilap pababa. At kung minsan, ang pinakamahirap na laban sa buhay ay hindi laban sa kahirapan, kundi laban sa mga taong hindi matanggap na ikaw ay umangat. Ngunit kahit lumipat na sila, hindi agad nawala ang mga alaala na pinagdaanan ni Laika. May mga gabi na habang nakatanaw siya sa bintana ng kanyang kondo at pinagmamasdan ng ilaw ng lungsod, bumabalik sa isip niya ang makitid na iskinita sa may paho kung saan siya lumaki. Naalala niya ang mga gabing kulang sila sa pagkain, ang mahabang oras ng pagtatrabaho sa fast food, at ang mga araw na halos wala na siyang tulog dahil sa pagsabay ng trabaho at pag-aaral. Naalala rin niya ang mga panahong maraming tao nagdududa sa kanya. Mga kamag-anak na nagsabing wala siyang mararating. Mga kapitbahay na naniniwalang may mali sa paraan ng pag-angat ng kanyang buhay. Ngunit sa bawat alaala, may isang bagay siyang malinaw na natutunan. Hindi lahat ng laban sa buhay ay kailangang sagutin ng galit. Minsan, sapat ng patunayan mo sa pamamagitan ng iyong mga ginagawa na mali ang mga taong nagdududa sa iyo. Habang dahan-dahang nagsasara ang isang yugto ng kanyang buhay, alam ni Laika na ang pinakamahalagang tagumpay na nakuha niya ay hindi lamang ang kondo, ang trabaho o ang perang kinikita niya. Ito ay ang katotohanang hindi niya hinayaang sirain ng paninira ng iba ang kanyang pagkatao.